Kan sa Singapore, unsa to nga to educational tour? Yes, katong amo ang Singapore nga tour, other than being an educational, well, it is also part sa amo apong kanang tawag benchmarking. Yes, sir. Ang benchmarking or sa kaniadto pa, wala di siya lakbay aral. Pero it is not supported by LGU funds. Wala ta gigamit ato ng government funds nga paglarga dito. That was personal and of course courtesy sa ato ang Asenso Pinoy nga really work hard nga pagkadaog, he treated all the people nga naningkamot nga makalusot ang one seat, bisag one seat lang. So, it's a way of paying gratitude sa katong mga tao behind the success and kanabitang victory sa Asenso Pinoy. So, we are thankful for Congressman Asenso India Waminal, ni Governor Henry S. Waminal, o ni Kong Ando Waminal, who nag-join force good sila para mahatag ang kanindot sa amo ang benchmarking dito sa Singapore. It was 5 days nga tour. The July 18 meaning gikan din naong nanguli mi July 23. So, mo to among purpose dito. Okay. Being a chairman sa Committee on Tourism sa City Council, doon na ba tayo nakita dito sa ato ang pag-suri-suri sa Singapore nga pwede na to i-apply sa ato? Yeah, tinuod ang imong istorya. I was wondering nga anong wala mi nangadto sa Bangkok, Thailand nga isa po na sa pinakakusog silang tourism nga mga economic activity po dito anong wala mi nangadto sa Japan. The congressman Indy purposely choose Singapore para naa daw may makita or makuha dito nga pwede na itong ma-apply diri. Og true enough, pag abot na mo dito gyud sa Singapore, we realize nga the Singapore is wala gid sila kanang natural resources nga ma-consider. Wala sila mga bukid, wala sila mga seashore. So, ang ilahang tibuok economic activity nakadepende ra gyud sa tourism. So, si Singapore actually is just a small island. In fact, the whole day, matuyok ra gyud nimo kuno si Singapore. But among nakita dito nga si Singapore, taas kaayo siyang economic kuan nila kanang involvement mao nang ilang tourism activities. One, I think 80% sa ilang economic kuan kanang portfolio is tourism ang nakakuan gyud, nakadepende. For without tourism, I don't think Singapore will be that high-end nga country as of now. When we say high-end, mahal si Singapore. Taas kaayo ang GDP rate, taas kaayo iyang cost of living. And then, when we say taas of cost of living, gwapo gyud ang pamamaagi nila ngano na inana. So, when it comes to tourism, daghan kay silang mga iconic dito nga mga landmarks nga pwede nato i-visit, nga pwede po nato i-emulate dinhi. Ang advantage lang gyud ni Singapore o ni Philippines is that si Singapore, sa iyang kagamay, ang iyang spaces bitaw, grabe kamahal. Because ang ilang space dito, since limited, buot permi. Kanang establishment nila dito, kanang na-occupy na gud nila tanan. Kay inana ka active ug ka busy ang lang economic activity because of the tourists nga mangabot dito. I think influx of tourists nga moadto sa Singapore are way beyond, mas daghan pa kay sa Pilipinas. Well, sa ato amang good pod, lahi man good pod ang atong gipang-offer sa ato ang tourism dinhi. We offer our natural resources, we offer our beaches, we offer our cultural ug ato ang mga food. Dito, ang food niya mahal, but wala mang gilang choice sa mga tourists. They really have to enjoy the beautiful landmarks na naa sa Singapore, like the Merlions, mga iconic nila ba ilahang garden by the bays, ilahang iconic po nga Marina Sands nga kanang wala siya barko nga tulo ka po ang pillar nga building, naapod sila mga railways o daghan po sila mga substation sa Ubos. So, dito imuhang makuan makuha ang tourism nila is really very very active, and they offer kana bitang so many kanang pwede mahatag sa tourism, pwede mahatag sa mga turista nga mabisi ilahang itinerary dito because nagay sila Universal Studio na sila mga cable cars nga kung magbuhat og itinerary dili enough ang 1 day, 2 days, 3 days gyud
ang dapat nga buhaton because daghan kay sila dito og adtuanan for the tourists. So basically ang nagbuhi gud sa ilang ekonomiya is si tourism. Ang ato akong advantage sa Ozamis or sa Pilipinas is we have so many beaches, we have so many natural resources, natay mga bukid, natay mga high-end ug higher tourism ug lower tourism, natay mga food tourism, natay daghan nato magong ma-offer dinhi. And dako kayo vast kay ang Pilipinas. So ang advantage ginato dita huot luag kay ang Pilipinas. So if we could emulate them atong i-adapt atong implement ang ilahang mga activities dito, pwede kaayo. In fact, isa pod nga nganong inana ka high-end og inana ka productive og economically taas gyud kayo og value ang kaning ekonomiya sa Singapore is sa ila pong mga tawo. If you have kanang if I could differentiate ko kung mabansay-bansay bitaw ang ilahang mga kinaiya, grabe ka sila ka workaholic. Like Monday to Friday, grabe ka busy ang ilahang streets. Kay piot ra magug kay streets dito ra gyud makita kung unsa mga streets bitaw busy. Whereas siya is kadako siguro sa Ozamis pero tanan nga probinsya, tanan nga mga location niya busy gid kaayo. The traffic itself napagizili sa mga subway mo nang Monday to Friday ang mga tao nang gawas naglihok ang ilahang manggong mga trabahan ilahang mga tag-iya dito mangunay gid silang negosyo. Dili gid nila isalig silang mga managers sila gid mismo so wala pirmi sila sa balay. When it comes to Saturday and Sunday sa atoa sa Pilipinas dagag tawo manggawas sa ilaha wala. Ilan ni i-devote silang ilang pamilya na rasa sa balay mo nang kami rin katikaw dito sa Sabado Domingo. Dili sila daghang tao ilahang mga walang mga briga ni sila galauna alas 12 sa udto kay gamay ra may manggawas pero Monday to Friday they are open. Lahi po sila dito ang alas 8 sa gabi hayag pa kaayo. Dili man good so doon sa equator mo nang makuyawan ka iniabot ni hala hayaga pa sila alas 6 so alas 4 pa man sa hapon sa atoa pero inana ilahang pamaagi dito pero they sleep 8 o'clock bahalang hayag pa they wake up kadlawon mga alas 5 alas 6 ngit-ngit pa. So mo po na among changes nakita dito as a tourist pero magdepende ang ilang economic activity sa tourism. Kung i-apply na to sa itong syudad, kaya nato. Ang ato laging kulang si infra, ang ilaha pong attitude towards sa ilaha bitang panabaho, grabe ka discipline. That's the word nga ako makita sa sa Singapore, discipline. Nga naman, because Singapore is a fine city. When we say fine city, halos tanan pwede ka bayad og penalty kung dili ka mo follow silang balaod. Nagyo kay fines, na kay penalty. Like say for example, mangluwa ka, bidakpan ka, bayad ka. Mahal pag yung kaayo, like 2,000, 5,000. Kung maglabay kag basura, that's 500 Singaporean dollars. Kung pataka kag labang, another na po violation, bayad na po ka. And then, wala kay makita visibility sa ilaha bitaw mga police officers. Daghan kisalag kamera. Matingala na lang ka sa unahan, dakpon kag kalit. Nga ipakita ang camera nga nakitaan ka nga naglabay kag basura inangluwa ka. Di mo na to'y proof. So, inana ang ilahang peace and order. Grabe ka discipline ang mga tao. Dili sa patakaglabay mo naglimpyo gagaayo ang Singapore because of the discipline. Other than that, ang ilahang traffic dito dili inana para sa tuwa nga bumper to bumper because dito lahi kung ang gobyerno may magbuot kung gusto ka nga naa kay kagaling sakyanan ang gobyerno may magbuot kung angayan makatagaag sakyanan. First, di ka tagaag di ka papaliton og sakyanan dili ka i-grant sa imong application nga makasakyanan ka kung wala kay garahayanan. Secondly, dili ka kasakyanan dito kay mahal ang sakyanan. Kung makasakyanan ka dito, somebody na gyud kataas na gyud kaayo kag income ana nga society kay nakasakyanan man ka. So luxury mga sakyanan dito. So they all depended on their public transportation. Ang imo pong ma-experience dito silang public transportation is iba because when we say public transportation, everybody's there kay socio-cultural man gud sila upat ilahang ethnicity. Na sila Chinese, na sila Indian, na siya Eurasia, o na siya mga kuan, kanang locals din nila nga mga Bangladesh, Cambodian.
Pero imuhang mabantayan, although upat ilang ka-race dito, mga Chinese, Indonesia, mga India, Arabic o Eurasian, pero makita nimo sa public transport, grabe kay dominante ang mga Pinoy. Daghan kitag domestic helper dito, mga Pinoy nga mga Pilipina nga kung magstorya, mulabaw pa lang tingog kaysa mga locals. Murag kada bitong kamusta ka nya na mga Bisaya bitaw magsinagitay. Kano wala man kagahapon niya. Ang mga Chinese ento magduko nila kadagko kay tingog ang mga stable. Grabe kahana taas ang iyahang panaliton. Cost of living is very very high. Pero ang ilahang transportation, ang ilahang kanibitang peace and order, ang ilahang tourism is a very well and disciplined ug maayo pagka-plastar. Muna pwede na to ma-emulate sa ato ang syudad. Kuyan, mas advantage ta diri kay natay bukid, natay mga beach. Unsay mong tanaw, pwede ba na ma-develop diri? Definitely, dito magod sa Singapore because sa ilahang kapiot, ilag yung ang tungod dili kay daghan ilahang resources, dili kay dako ilang mga kayutaan. Kuan ginila yung gina-occupy ang tanang nga pwedeng i-occupy. Mo nang naagi sila mga cable car nga gikan dinhi panao musaka na pod. Gi-highlight gyud nila ang bisag gamay ra lang bukid. And then if you have seen bisag ilang mga provinces dito, tagdagko kay sila mga traffic kuan kanang tag 5 lanes, 8 lanes gyud dagko kay sa mga dalan. So, kung kana palang daan, in fact, during our benchmarking, Governor Henry expressed his bitang intention nga pwede ta na cable car sa Ozamis. It could be from the Huyuhoy, winter highlands na to, then Bukagan, connecting Bukagan na po dito sa ato ang Triunfo, sa atong Kota area, and back and forth, pwede na to makopya. In fact, nag-vision na po ng ato ang visionary kabalo kita sa atong governor nga making possible the impossible. So mo na to yung nakita nga it could be one katong cable kuan nila kanang transport system, pero more on tourism gid siya. Grabe kanindot. And then grabe ang mga taga-duot nga gusto mo sakay bisag dili holidays, bisag kanang weekdays ting trabaho, daghan gyapon mga to dito. Other than that, nakita po nato si housing. Ang housing ni Singapore, wag yung kayo makita nga squatter or illegal settlers. Puro tanan condominium. Kani bitang ato ang laman bitang housing project. That's a 5-story, 3-story building. Dito, tag 18-story, 20-story. Tanan nga namuyo sa Singapore, condominium ang gipuy-an. Ma-high earner, ma-low income earner, mao gyud na the same ra ang space ilang gi-allocate. So walay dato dito wa kay pobre. Nako ni sila dato ro katon na gyud siguro mga karaan nga dato la gyud ba. Pero wa gyud kay makita itong squatters, wa po kay makita dito mga illegal settlers. Kung naa man ganing sila mga low income, ang gobyerno nag-provide nila og libre nga condominium or kanang ilang puloy-anan. Ma-identify po nimo nga namuyo din na because gisubsidize sila sa gobyerno nga diri mo mumuyo kanira kagamay iyong bayranan, inana sila ka dedicated para ang mamuyo sa Singapore maayo ang kahimtang sa gipuy-an nila. Nasa sila mga low income nga mga condominium or mga housing project na po sila high income. Along the way, gikan kag airport padulong sa adtuan bitaw nimo nga mga provinces or other cities, mo ra gid makita mga high-rise building nga puro condominium nga nagpuyo mga tawo. Inana sila kanang ka-discipline o kanindot ang ilang infra when it comes to housing. Pwede na to makopya sa syudad sa Ozamis. In fact, I think kanang ato ang urban development projects nato sa Malaubang, ato man nagipang housing, there will be a time nga kanang ato ang mga illegal settlers, dili naman nato tawag squatters, they will be given kanang gwapo nga mga condominium nga infrastructure pareha sa Singapore nga magkahinay-hinay. Mao na day na ato ang mga housing projects nga on-site development nga kinsa tong gipangbungkag nga mga balay, they will be given the availability nga pwede mo puyo sa bag-o natong mga condominium high-rise building ana nga area nga giguba ilang mga balay. Awato na to. Si Governor
Wuminal, doon na ba pasiyo ng pagpadayag na interesado siya sa katuningan ni mong cable car? Very much. Grabe kaayo makavision ang ato ang governor when it comes to tourism. In fact, he has given us di kuan kanabitaw di kanang urabitaw springboard in order to leap to a higher kuan nga kining mga project atong nakita sa Singapore nga atong emulate, daghan na siyang source of fund nga pwede niya kuhaan, pangitaan, kay ina naman gina siya kag grabe ka pugihan, hardworking ba asa mangitag fund. So I do not suspect the credibility of the governor. Kabalo siya unsa ang pagplaster mo nagikuyog niya ang tanang mga barangay captains. Iyahang gipasabot dito nga kung magkahiusa lang ta, this is achievable. Kay we know nga it will always be subject for criticism biya dapat dayon nga mauna pero kung na immerse na gyud sa atong mga kapitan nga kung inani ang inyong mind conditioning nga we are ready to adapt na gyud improvement of development sa ato ang matang barangay, we can do this. Ato alang yung i-open atong mind nga pwede ra gyud ang ato ang mga illegal settlers atong buhatan og ginani nga mga high-rise building kay uban mo dili mi masugod bla bla bla, di ba? Backward kayang panguna-una ba? We should be looking forward to what is good for our country. Nga even though di kay siya popular, but di ba what happened to Lamaan? Ding agi nagpila ka mga challenges but nahitabo man gyud siya. Inana ang ato ang gi-expect nga. Mo nang nagi dito ang mga kapitan para ang mga kapitan na idea nga di gyud ito mo lambo ko dili nato i-end up ang mga improvements of development nga pang high-tech, pang millennial ang iyahabitang concept. Mo na ang giuna-una ni governor. So gikuyog yun yung mga public officials, mga councilor, para nagimi open kana bitang idea nga this is very possible. Nahimo ga si Singapore nga di man mahimo sa ato nga we have all the advantages, none of the disadvantages kung ato ning ipa-implement. So everything is possible. I-considera ba nato kay ang klima nito medyo di kayo Yes. sa sentro sa Baguio? Other than that, lami og kung imo i-compare, kung naa ka sa Singapore, gusto na ka muli sa Osamis. Kay ngano, unsa man lagi kainit sa atoa, grabe ang kainit dito. Manunuot ang ilang kainit dito, magkuan gyud. Direct kuan gyud, kuan to the bones gyud ang kainit. Urag alinging dito ba? Kung alinging sa atoa diri kahapon mo kana man mo ulan man dito lahi. Inana ang ilahang humidity dito lami kay ato ang weather dinhi. Ang kainit na to layo na dito. Mas init sila dito. Munang dinhi, I think our kanang visitors ato mga tourists nga mga wali dinhi could definitely feel sa ato ang weather condition nga mas gwapo ato dinhi kaysa dito. So kung with the attractions that we are having, the infra that we are making, and the improvements that we are doing with the weather nga grabe kanindot kay compare sa Singapore, probably we could be the next Singapore in the Philippines. So imo na ato ang mga kuan karon atake kay when we invite kuan kaning mga guests nato mga foreign kuan dinhi mga mobisita sa ato ang syudad, sa ato ang probinsya. Puro industrial mo nang dagko kay ilahang mga kanabitang dalan, then ang ilang mga building high-rises kay ang ilang gino-focus is CBD man, Central Business Districts man. So mo pud Osamis has, I think we have targeted 5 CBDs dinhi sa ato atong gitawag downtown kining syudad. Mo na ato ang isa ka CBD, then we have our uptown kaning ato ang Kinuman Sur, Kinuman Norte. Later on, this will be one of the Central Business District. Dito man nato ipang sibog ang few of our national nga mga offices like the BIR, mga LTO para mabisi ang atong uptowns, and then we could another industrial kini sa Gitapan, another CBD. So we have targeted sa atong CLUP 5 ka mga CBD. So with that, directed with our CLUP to implement kung unsay mga gipangandoy, gipangdamgo sa ato ang mga kapitanis nga nagpropose nga kining mga area isa sa mga CBDs sa ato ang syudad. Okay. Konsyal,
Mabuhay lamang ta ng mas itong fiesta. Grabe, kaso kayo ito ang mga katilawan na mga nangapil sama sa itong fun run nga maskit lang yaw. Ani yun din sa Ozamis aron niya mo salmot sa mga event. Kuhanin mo assessment ni mo sa fiesta, Rodriga. Dapat ito natin evaluation kani bitang interview regarding what happened sa fiesta, pero nahitabo man ko nga na-reach na yung larga. So very good. First, I would like to commend the PNP. Kanong naingon ato to kadagdag tao nagpunsisok ato mga bisita from different bitang syudad sa atoa, may different provinces ning ani gid sa syudad sa Ozamis because of the peace and order nga atong gi-implement. So I am thanking the police station, the Ozamis City Police Station headed by PNP Chief Harvey Avellanosa for making the Ozamis City safe during our fiesta celebration. And with that, gikan ni badminton, padulong ni chess, padulong ni fundran, adto ni kaning ato ang Pirangat festivals. We have a very successful event nga naggipahigayon. In fact, that was just I think 6 days ra nato daghan kag mga event leading to the Charter University system, pero wag gyud tay nadunggan nga mga mishaps or may mga aksidente or any other nga atong accumulate sa kanang mga crime during the event. Wala. I think we have a 0 case on that. Wag gyud tay nahimo mga krimen during our activity celebration. Mo ginaatong gipangandoy nga because people are coming over, they already assume na Ozamis City is peaceful. During silang pag-attend silang atong ilang mga series o kanabitang mga activities, pag participate sa ilang mga games nga gusto apilan, napilay taga na ilang lugar. Kung dili pa safe silang huna-huna ang Ozamis, ngano mga himan sila. But because nakita nila, we already have given them the message nga when they come here in one piece in the city of Ozamis, they will leave Ozamis in one piece. They will be very, very safe here, publicly or privately, and we all have all the accommodation. I thank them for visiting the city of Ozamis, and rest assured that the next charter, the 78th annual charter anniversary, will be more improved and will be more daghan pagyutag activities for that. And thinking also sa tanan nga naglihok, the tourism office, sa tanan nga mga clustered barangay, sa tanan nga mga ning salmo, sa tanan nga mga programa nato og mga contest. We thank all of them for making it the most memorable fiesta that we ever had, especially sa bag-o pagyud nato nga mayor under Mayor Sam Norman Fuentes. So with that, we are very, very happy to know nga Ozamis City 77 Charter Anniversary is a success when it comes to peace and order, and sa mga activities pa yun nga makashocking kay gipang times 3 ni Governor. First time in the history nga atong Pirangat 1 million ang ato ang prize. Ang ubang lugar manawag na ako tinuod na cons nga inyong kuan din na kanang Pirangat is 1 million. Yes, because tulo naman ta, nagkaupat na galing ta. We have 2 congressmen, we have our governor, the Asenso Pinoy. Anong ato ako man at ihatag na nato ng lubos-lubos, ipapil na to sa Ozamis noon nga because of the solid, because of the tsunami victory, ang ato akong makuha nga mga privilege and benefits is tsunami pod. Lubos-lubos pod. We thank our 2 congressmen, kung ando ang kung hindi, of course, ang governor, Henry Omina and our Mayor Attorney Sam Fuentes, for making it very, very possible and making our participants, students, mga oratorical contest, singing contest, even ato ang mga kandidata who won the top 5, ang runners-up, times 3 ang ilang gungisi maabot sa dalunggan sa Kalipay because of that. So inana ta palang nato kapalangga ato ang mga Ozamis nun. Mas maayo kay nakita nato nga katong pag-interview gali nato sa mga participants. Winners. Oh, grabe ang Kalipay daw kasi sila gisin tao. Kay mo sila magdahom gyud. Sampo sa langit ang ilang Kalipay. Yes, kasi. Lastly ko sila sa kuang buwan. Nakita nato nga preserbar gyapon nato ang kulturang Subanen. Yes. Okay, pinagi sa Pirangat Festival. So umaabot mas
kuan ba nato ni sa laing lugar para sa nitabo sa probinsya nung taga-laing lugar usab nilugsong na din sa probinsya sa Misamis Occidental ni apil sa to nga kalihukan kay grabe 1 million ang premyo. Yes. Then gawa sa mga pa-premyo na kay mga consolation prizes Times 3 tanan. To ang gobyerno. So tan-aw ni mo ini sa umaabot. Yes, kaning perangan, we are just kaning adapting sa provincial nga festival which is perangan sa province nga. It's a Subanon term for Asenso. We adapted it because our local po nato nga mga tribo is the